Tatangkayin ng mga otoridad na iwasto ang isang malaking pagkakamali at iligtas ang batang ina sa nambiktima sa kanya. Kasama ang kawani ng City Social Welfare and Development ng lungsod ng Valenzuela, tinugo ng investigador ang bahay ni Julieta. Ayon kasi sa isang informante, bumalik daw dito ang amain na si Rudy at ang 13 taong gulang na si Joyce para kumuha ng mga natitirang gamit. Walang kamalay-malay maging si Julieta na susugod na ang mga otoridad. Inabutan ng aming grupo si Rudy na abalang nagkukumpani ng tricycle. Kagad inaresto ng mga otoridad ang amain ni Joyce na si Rudy. Samantala, inabutan naming natutulog si Joyce. Bakas sa mukha ni Julieta ang pagkabigla sa pagdating ng mga operatiba at ng investigador. Agad ginising ni Julieta ang dalagita. Nakilala na rin namin si Joyce na sa murang katawan ay nagdadalang tao na. Pero ang dalagita tila nalimpungatan. At nang malaman ang aming pakay, bubuhos na ang damdamin ng dalagita. Iniiwan ka naman namin eh. Kausapin ka nga lang. Tutulungan ka naman anak eh. Kinumpinsi siya ng kanyang kuya na bumangon at sumama ng maayos sa mga otoridad. Hindi ka naman ikukulong eh. Pag tayo kukulong, tulungan ka. Kapatid mo ba yan? Tutulungan ka anak. Pagkapanganak niya, pwede ba? Gusto mo mag-aaral? Oo, ay tutulungan mo si Ma'am Linda. Di ba nag-scholar kayo? Di ba scholar kayo? Kapag makatapos ka rin, di ba? Para pagdating ng araw, may susuporta ka sa anak mo. Ilang sandali pa, matiwasay na rin sumama si Joyce. Sa tulong ng DSWD, nakapanayam namin si Joyce. Aminado siyang mali ang nangyari sa kanila ng kanyang amain. Doon po sa bahay, 12 years old po nangyari. Kasi sinabi ko lang sa tiyo ko, bakit di na ako nire-regla? Tapos ayun, alam niya na agad yan, buntis ka. Nagtaka na ako eh. Pero dahil musbus pa, nag-aalala raw siya sa magiging kinabukasan niya at ng kanyang magiging anak. Hindi naman po ako yung mag-alaga eh. Si mama nga raw eh. Hindi po sana nabuntis. Sana mapatawad niya ako. Samantala sa tanggapan ng pulisya, porma ng sinampahan ng kaso ang amain ni Joyce na si Rudy. Kakasawan po natin siya ng rape in relation to Republic Act 7610. Sa kabila ng kinakaharap na kaso, hindi raw niya pinagsisisihan ang kanyang ginawa. Alam ko po bawal. Kagustuhan naman po namin. Handa rin daw niyang panagutan ng bunga ng kanyang kapusukan. Ang mali ko lang po, yung minoridad lang. Pero sa mga ganyan, okay yun. Kasi mahalan naman kami. Hindi ako nagsisisi. Kapag napatunayan ang kasala, mabigat ang parusa ang haharapin ni Rudy. Kapag napatunayan naman po ito po ay ayon po sa ating batas ay may kaparusahan na habang buhay na pagkabilanggo. Pero bukod kay Rudy, malaki rin daw ang pananagutan ni Julieta kung mapapatunayan na pinabayaan niya ang kanyang anak sa kamay ng kanyang kalibin. Kasi ang isang magulang, kung talagang desidido ka, na bigyan ng atensyon ng anak mo at pangalagaan, dapat at the very beginning, nagawa na ng paraan yun. Nanay ka, di ba? So may malaki ang pananagutan ng nanay. Kapag napatunayan po na kinonsinti niya yung kanyang live-in partner, may pananagutan din po siya na pwede pong maging accessory. Ayon po sa ating revised penal code. Kung makulong man daw po siya, may idadamay daw siya. Ganun. Siyempre po ma'am, natakot ako. Sa medico legal, kinumpirmang positibong nagdadalang tao si Joyce. Ayon sa CSWD, sa mga kasong tulad nito, isang maling paniniwala ang dapat mabago sa kamalayan ng mga biktimang tulad ni Joyce.
Sa kahirapan, due to economic reason. Yung utang na loob na binanggit kanina, kasi yung lalaki yata ang tumulong sa kanyang mga anak. Sa ngayon kasi nga siya ay bata, so naniniwala pa rin siya doon sa mga magagandang pangako ng lalaki. Nabibigyan siya ng maayos na buhay. Sa kasalukuyang pangsamantalang munang kukup-kupin ng Social Welfare Office si Joyce habang gumugulong pa ang kaso. Sila na rin daw ang bahala sa dalagita hanggang sa makapagsilang siya ng sanggol. Provide namin yung mga basic na pangangailangan niya while in the center. And then, titinan pa namin yung mga ibang intervention din sa kanyang family, bakit nangyari yun, ano po pwede namin itulong. Pero ayon sa CSWD, importante pa rin ang suporta ng pamilya sa mga sitwasyong gaya ng sinapit ni Joyce. Yung immediate na nanay niya siya ang dapat mangalaga. So kami naman ay open din to visit itong anak niya para matingnan kung ano pa yung pwede niya itulong. Kasi siya yung kumbaga pinaguhugutan ng lakas ng loob ng bata bilang ina. Nakalulungkot isipin na sa kanilang murang edad, tila nananakaw na ang kabusbusan ng ilang kabataan. Mahalagang mahuli at mapanagot sa batas ang sino mang may sala. Pero kakibat nito ang pananagutan ng bawat magulang na masigurong ligtas ang kanilang anak laban sa anumang uri ng pang-aabuso. Susunod, sa pula sa puti, acting chief of police ng isang istasyon sa Bulacan, naka-duty raw sa sabungan. Lahat yun, bawal na. Yung pagpasok nila doon na may baril, yung mga uniforme nila na hinubad nila at isinabit lang doon sa tabi-tabi ng sabungan.